Hello, good evening mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan po natin itong issue ngayon no, kay Trump dito sa pakipaggera niya sa Iran na hindi man lang nag-isip basta inutusan lang siya ni United States President Benjamin Netanyahu. Ay, sunod kaagad itong kaibigan ni Epstein na si Daddy Trump. Di nag-isip. Hindi muna siya nagtanong ba kung bakit hindi, tawag dito, hindi ginigira ng mga nagdaang mga presidente ng Amerika ang Iran. So ngayon, napasubo si Daddy Trump. At ito yung masaklap dahil sa una, dalawa, tatlong araw, or mga 5 days after, nagyabang siya na, matatalon na ang Iran. Tapos after a few days, nagyabang na naman si Trump na sinabi niya na talo na ang Iran. So pag after na naman ng mga 1 week, nag-call a friend na siya. Tulong! Nanghihingi na siya ng tulong, lalo na sa mga NATO countries, no? Yung mga bansa sa Europe na member ng NATO. So ngayon, naghingi din siya ng tulong sa China, Japan, sa North or South Korea. Kaso lang, ni-reject ng Australia at ng NATO countries ang request ni Trump. Ganun din ang China, Japan, lahat ni-reject siya. Walang bansang tumulong kay Trump ngayon sa club, no? Ang nakakatawa dito mga lalabs, mga vayots, dahil nagyabang si Trump, dahil isa siyang arroganting tao. Pinagyabang niya, we are the Americans, the superpower. And we have the most strongest military in the world. At Amerika daw ang pinaka-superpower sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Then what happened? Now, na siya ay nakipaggira sa Iran, the mere fact na pinagtulungan pa sila actually ng Israel. And then ang Iran hindi nagpatalo. Ayun, nakatayo pa rin at nakipaglaban at ipinaglaban ang kanilang bansa. Samantalang si Trump ay nagtawag na ng mga kaalyadong bansa, nasaan na kayo? Where are all the alliance? I need help. Now, paano tulungan ng mga alliance ng mga bansa si Trump, lalo na pagdating sa mga bansa sa Europe na member ng NATO countries? Una, tinatrust talk niya yung mga bansa na yun na member ng NATO. Tapos, pinatawan pa niya ng mataas na mga taripa pagdating sa kanilang mga produkto na i-export nila pagdating sa Amerika. Same thing sa Pilipinas. At yung China, binigyan din nila ng mataas na tarifa. 20%. O yung Pakistan at kung ano-ano pang bansa sa Asia, matataas ang taripa. Ngayon, do you think natutulong ang mga bansang iyon na kahit kaalyado pa, pagkatapos mo silang babuy-babuyin ng salita, patawan mo sila ng mataas na taripa, kasari ang Pilipinas. Dito tayo ngayon. Dahil kaalyado ng Amerika ang Pilipinas, so kasali ngayon ang Pilipinas sa panawagan ni Trump na tulungan siyang magpadala ng mga warships doon sa Strait of Hormuz dahil binlock ng Iran. So ngayon may balita na ang una daw is ang Indian yata ay naka-surpass doon, no? Nakalabas ng Strait of Hormuz na walang nangyari. Tapos ngayon may balita kanina na ang barko ng Pakistan nakalabas din. So walang nangyaring masamang pambubumba unlike doon sa nagdaang linggo na binumba ang barko ng Thailand. So ngayon,
may kondisyon ang Iran sa lahat ng mga bansa na may mga barko ng produkto, hindi lang gasolina ang dumadaan dyan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Andoon lahat ng mga pagkain at kung ano-ano pa, hindi lang oil, sa iba't ibang mga bansa na yun sa buong mundo. So ngayon, may kondisyon ang Iran sa lahat ng mga bansa. Payagan nilang makapasok at makalabas sa Strait of Hormuz ang lahat ng mga barkong andoon basta, lalo na dyan sa oil, babayad ang mga barko na yun, ang mga bansa na iyon, gamit ang yuan, yung petro-yuan na pera ng China, hindi dollar. See the difference? Bakit? Naispilayan ng Iran dahil pinilayan din ng Amerika ang Iran ngayon sa kanilang pera. Klain mo yung isang piso yata yun ng Iran doon, iaabot yun ng trillion yan data, 1 billion. So ganun ang ginagawa din ng Iran ngayon sa dollar ng Amerika. Kailangan, okay, makalabas kayo dyan, makalabas kayo sa Strait of Hormuz, pero ang ibabayad ninyo ay yuan, hindi dollars. So another yung sakit sa ulo ni Trump. Ngayon, dito na tayo sa exciting moment. Philippines. Anong sabi ng Pilipinas sa panawagan ni Trump as an ally? Pilipinas, basa dyan sa baba ha, hindi kayang tulungan si Donald Trump. Aray! Kasi nilinaw ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi kayang tumulong ng Pilipinas sa panawagan ni US President Donald Trump na magpadala ng warship upang i-escort ang mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Bakit? Wala naman tayong warship eh. Isa pa, ang kaya lang naman escortan ng administrasyon ni Bongbong Marcos sa Pilipinas ay yung mga malita na sinasakay sa eroplano at dinideliver doon sa Ilocos, mga malita na sinasakay sa mga sasakyan para i-deliver doon sa bahay doon sa palasyo, sa kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, kanila Estela Kimbo, at kung kanila Abante sa mga congressman. Yun lang ang meron ang Pilipinas. Pagdating dyan sa ibang sa Armed Forces of the Philippines na mga kagamitang pandigma, wala tayo dahil ang administrasyon ni Bongbong Marcos busy sa pagnanakaw, pagbubulsa ng pera kaysa bumili ng mga kagamitang pandigma na hindi naman porkit bibili tayo ng kagamitang pandigma makipaggera na tayo sa ibang bansa, hindi ganun. Para po may pangdipinsa tayo sa ating bansa kung sakaling may mga ibang bansa man na mag-a-attempt or magta-try na tayo ay lusubin. Ganun lang, same things, kagaya sa Iran. Bakit sila gusto nilang gumawa sila ng maraming mga missile nila o plano nilang gagawa ng kanilang nuclear weapon? Dahil para yun sa kanilang bansa, para madipinsahan nila ang kanilang bansa dahil maraming mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo ang may mga nuclear na mga high power na mga armas. Tayo wala eh, kahit pa yung sinasabi yung slogan natin, friends to anyone, enemy to none. Hindi porkit may ganun tayo eh, kailangan pa rin natin bibili ng mga kagamitang pandigma. Pero wala eh. Pagdating sa AFP, corrupt. Kasi corrupt din yung presidente, corrupt din ito. Wala. Kaya Trump, bye-bye. Mirisi ni Trump. Mirisi. Walang tumulong. Yan, mayabang ka kasi. Buti nga sa'yo.